Isang araw ng Desyembre, naglalakbay ang Bapor Tabo sa Ilog Pasig patungong Laguna. Nag-uusap-usap sa kubyerta ang mga pasahero. Capitane, curna vez non dum accelerate este. En el fundo herbimos, Doña Victorina. Ang Venus ay napakadali. Umukay ng kanal sa Maynila. Bukas ng bagong ilog at tapalan ang ilog Pasig. Paano kalang iyan ay malaking pera ang igugugol? Senyor Simon, masisira ang kabayanan. Pwes, sumira. Gamitin ang mga bilanggo at bihag upang walang gugugulin sa paggawa. Kung hindi sasapat ang taong bayan ang sapilitang pagawain. Sa ganyang paraan nayari ang malalaking piramide sa Ehipto, ang Lawang Moiris at ang Koliseo ng Roma. Ngunit maaaring dyan magsimula ang himagsikan. Nagalsa na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Pero hindi na kayo kaharap ng mga Ehipto. Ang lupang ito ay ilang beses na naging magsik dahil sa sapitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghimagsik. At kayo, Padre Salvi, ano ang silbi niyong mga praile kung maghimagsik ang mga bayan? At huwag kayong bumanggit ng mga pangangatwirang pawang katunggakan. Siya isang walang utang na loob at tatalakayin ng mga bagay na to sa Bapor. Ako ay naghain ng panukalang matipid at kapaki-pakinabang upang malinis ang mahabang wawa sa Laguna. Maaari bang malaman pa yan? Pilitin ng mga kalapit na bayan na mag-alaga ng pato at mga hayop sa pamamagitan ng panginginain ng mga susong maliliit upang mapalawak ang wawa. Maaari ko nang bang isulat ang tungkol sa bagay na yan? Pero kung ang lahat ay mag-aalaga ng pato, darami ang balot. Mabuti pa'y magkabulan na ang wawa kasi magkaroon ng maraming nakakadiling balot. Hindi ako hindi maipatupad ang pakadero ng Viva Fastina. May papatupad ka kitang Masilyo. Nihintay na lamang namin ng mga pahintulot. Naregalawan na namin si Padre Irene ng 2 kabayo. Siya na rin ang ako sa amin na may pakita siya na Sasalungatin niya ni Padre Sibilia. Bayaan niyo sa lungating. Kaya naririto yan sa Bapor ay parang may pagkila sa inaran na nasa Los Baños. Kukuha man kayo ng pahintulot. Saan naman kayo kukuha niyo sa dating? Meron. Paambang ang mga estudyante. At ang mga magtuturo? Ang mayamang si Makaray, nagalok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukalang iyan. Ngayon, hindi na mapag-aaralan ang wikang Latin. Ay pag-aaralan naman ang wikang Kastila. Diyan tayo makikilalang lumalakad na paurong. Ang mga taong una, pag naglumungkahi ka, tingin mo sa yung balutin. Salik na kabutihan. Para na sila kunin lahat ng bola ng bilyar na makinis at bilog. Ginoo, totoo bang walang pambili ng alak sa mga tao nito? Hindi nga bumibili dahil hindi nga kailangan. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Samahan niyo na lang ako ng mga sabihin. Ay, salamat. Salamat Ginoo. Ngunit hindi kami ang inom ng cerveza. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig na sandig nang pagkawala ng sila ng mga tao. Sabihin niyo yung Padre Camora, sa abuti sa niya ang pag-inom ng tubig sa halip ng cerveza para makaiwas sa chismis ng mga religyoso. Bakit mapusok ka ngayon? Ewan ko, parang natakot sa tao. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Totoo? Yun yung naririnig ko sa mga taong pumupuri sa inyo kapag nangarap. Kapag nataligod naman, siya ay mamumura. Saan kayo galing?
Hindi ninyo alam sa bahagi pagkamainam sa paglalakbay. Marami na akong nakitang mga ilog na may mas magagandang tanawin. Ang hinahanap ko'y isang alaman. At kung sa alamat naman mayroon ang paso, nariyan ang malapad na bato at tinitiran umano ng mga espiritu. At ang alamat ni Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. Napakagandang alamat. Isusulat ko yan. Ngayon ipapasok ko tayo sa lawa. Marahil ang kapitan ay marami nang nalalaman. Kapitan, alam ba ninyo saan sa lawa napatay ang nagngangalang Gibara, Nabara o Ibara? Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kaya siyang baka sa tubig? Nakita niyo ba doon? Anong nangyayari, Ginoong Simon? Ikaw pa naman ang sanay na sa paglalakbay. Ikaw pa ang malulula sa lawang ito? Kabesang Talas, narito ang utos ng buwis. Buwis! Sa lupang ako naglinang! Hayaan mo na, anak. Pag sa walang bahala mo na ang 30 pisong iyong natalo sa sugal, o nahulog sa tubig, o kinain ng buhaya. Anak, manalo ka man sa kaso, walang matitira sa'yo. Ni isang saplot. Ama, sa alabag tayong lahat, babagsak. Ipinanganak tayong walang dala. At baka ganun din ang magiging wakas ko. Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Kabesang Talas at ipinututubos sa halagang 500 piso. 200 piso lang. Hindi sapat para kay Amang. Kung aalis ka, babalik na lamang ako sa bundok. Kailangan makabalik ang aking ama. At kapag nanalo tayo sa usapin ay matutubos ako sa pagkakalina. Malalaman din niya mas pinili ko pang ako ang masanla kaysa masanla ang agos ibigay niya sa akin. Kahit walang gadya sa bilog, kung meron, ay hindi sila magbubuhay ngayon sa kanila. Mama, namin, kami, ka! Pagkagising ni Basilio ay palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihimlayan ng kanyang ina. Nasa paanan nito ng malaking puno ng balote. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga pinagdaan ng hirap. Matutulungan ko ba yung mga Ginoo? 13 taon na po ngayon ng ating libing ang aking ina sa Pope Benito.
Ipinaliligaya ko kung ako'y maganti rin sa iyo. Isang taong napakadakila. Isang taong nilalagay ng lahat, iba't sa akin na namatay na. Basilio, makapasit ka na isang lihim na maaaring nasawi ko. Hindi pa kita papatayin kung sa pag-asang hindi ko ito pagsisisiyan. Naglagalag ako at nagsikap upang makaipon ng marami salapi upang maisagawa ko ang aking layon. Bumalik upang maiwasak ang pamalaan, kabataan na walang karanasan at papangarapin. Hinihingi nyo ang wikang Kastila? Ngunit, ano nga ba ang inyong layunin? Upang mas lalo kayong hindi magkaintindihan? Hindi po, kundi dahil sa mga Kastila, hindi tayo mapapalapit sa pamalaan. Isang pagkakamali, lalo kayong magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ko. Gamitin mo ang iyong lakas at kalabanin ang mga hindi na akala. Iyon ang dahilan kung bakit ikaw ay nabubuhay pa. Napakalaking karangalan yan. Ngunit yung kayang gampanan ng iyong mga gamot. Subalit, kailangan kong gamutin ang sakit ng ating mga kababayan. Kahit hindi ka handa, sa araw na magbago ang iyong paniniwala, hanapin mo ang aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran ka ng buong puso. Huli, maaga ka yata nagising. Baka sakali lang po. Akala ko baka may dumating. Anak, Pag dumating po si Ama, pakisabi, nakapasok na ako sa kolehiyo. Ito na po yung pinakamurang kaya ko at marunong pang mag-Kastila ang magiging Panginoon. Huli, hindi mo to kailangan gawin. Kailangan ko po tandang para kay Ama. Gandang Seno, maligayang Pasko po. Kamusta naman kayo? Napipi na. Pinadadalan tayo ng Diyos na ganitong parusa dahil tayo makasalan. O di kaya may kamag-anak na dapat turuan ng kabanalan, pero hindi ginawa. Akalain ninyo, isang dalagang pwede nang mag-asawa at hindi pa marunong magdasal? Dapat sa isang mabuting Kristiyanong may takot sa Diyos, ito ang unang gawain. Opo, Hermana, susubukan ko po. Lumuwas ng Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natitang kwarta upang tulungan si Huli na matubos ang ulo. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Kabesang Aras. Sinamantala nila ang pagkakabihag nito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Magandang umaga, Ginoong Simon. Magandang umaga, Talas. Ito po ang iyong upuan, Ginoong Simon. Maraming salamat. Hindi ito mga pangkaraniwang alahas. Ito yung mga bihira at tunay. Ay, ang ganda po. Mga brilyante, mga luma, mga bihira. Na sinasabing may kwintas ni Cleopatra, mga batong galing sa piramide, at may singsing din na mga lumang senador galing sa Roma. Baka galing pa sa mga digmaan noon. Kayo, wala po ba kayo may pagbibili? May pagbili na po. Halos lahat. Pero may agnos pa sila. Yung kay Maria Clara, yung may brilyante at Esmeralda. Magandang pagkakayari.
Magkano? Hindi ko po alam. Hindi sa akin ang pasya. Tatanggapin mo ba ang 100 o 500 piso? Kung maaari, isang guni ko po muna sa anak ko. Babalik ako bago dumilim. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tanis. Kaya hindi nag-revolver ng sinun. Naroon na yung news at sulat ni Kabesang Tanis na humihingi ng tawad dahil sa pagnanakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga pulisan si Kabesang Tanis. Sa huling araw ng Disyembre, naglalaro ng Tresillo ang Kapitan General. Ano ang itataya ninyo, Padre Sevilla at Padre Irene? Ano ba ang may tataya namin? Ang general na kaya tumayat ng kahit ano? Kami, mga pari lang. Kayong dalawa ay magbabayad sa pagkakawanggawa, kabaitan at panalangin. Alam ninyong iba ang kabaitan. Hindi parang brilyanteng binibenta at rito at roon. Kung ganun, pangako na lang ang bayad ninyo. 5 araw na paglimot sa karalitaan. Ang kababaang loob, pagsunod, kalinisan ng asal at awa. Maliit na halaga kumpara sa aking brilyante. At ang bayad mo, 1 ben na 5 araw na kulong, 5 buwan, o utos ng pagpapatapon. Kahit kanino. Ano naman ang may papala mo riyan? Malaki. Nais kong lipulin ang masasamang budhi. Mabangas ang iling na yan. At para mang paglabag sa ating kapangyarihan. Kahina-hinala rin. Para bang simulan ng pag-iimagsik. Pinamumunuan doon ng mga kabataan may gustong baguhin. Sa Rambanti, Tagalog. Pamangkin ni Padre Florentino. Paborito ko siyang estudyante. Paborito? Halos magsuntukan kami yan sa vapor. Walang galang. Itinulak ko, tinulak din ako. May isa pa, makaligin o makaraig. Makaraig. Magalang at kaya-aya. Mayaman yan. Nirekomendo ng kondesa. May Basilio rin, estudyante ng medisina. Si Basilio, tahimik. Di ko mabasa ang iniisip. Sayang wala si Padre Sabi para magpaliwanag. Narinig ko lang naman pang bata siya may galit sa mga gwardiya sibil. Patay rin ang ama niya sa isang lilo. Ganon? Gusto niya tatalaan ang pangalan niya. Ngunit, General, makatwiran ang kahilingan nila. Hindi dapat tanggihan dahil sa mga bali-balita. Mas mainam kung sang-ayunan natin upang ipakita nagtitiwala tayo sa kanila. Aking General, nandito ang anak ni Kabesan Tanes. Nagpapakagawa, palayain ang kanyang pagkakin. Hindi lang pinangalit sa kanyang ama. Hindi ba pwedeng manahimik muna? Katatlong araw na ito ng kanyang pagtungo. Pakawang bata. Siya, susulatin ang kalihim ng isang puto sa tenyente ng Guardia Civil upang palayain ang matanda. Hindi na nila masasabing hindi ako mapagpatawad at maawain. Masama ang loob ni Placido Penitente habang naglalakad sa eskorta patungong Universidad ng Santo Tomas. 2 beses na siyang sumulat sa kanyang ina upang umalis sa pag-aaral upang magtrabaho. Ngunit hindi siya pinayagan. Ano ko bang mga independente? Gano? Oo, inanyayahan niya ako ng pagkakakoran sumama sa kanilang bayan. At ako sumama. Napakalun ng Basilio. Aning niya isang dalagat yung marunong magsulat ng wigan Kastila. Magandang umaga, Ginoong Juanito. Placido, lumagda ka. Mamaya na, ibig mo lang magbasa. Napakahaba. Hindi mo ba nakikita? Si Makadagat na ito yung unang makapanayon ng Akademya de Castilla. Bagay na isa lang ang kalokohan. Mamaya na, nagsisimula na ang klase ko.
Bata, Padre nandito. Ocampo, Padre Anito. Antuking! Ano ka? Tamad? Alam mo ba ang iyong leksyon? Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Sabi ko lang ba'y nakakapagbabago ng nasa harapan o hindi? Bulungan mo ko. Bulungan mo. Aray! Napakahayag mo! Ikaw, magaling ka tagabulong. Hindi kita tinatanong ngunit ibig mong sagipin ng iba. Ngayon, iligtas mo ang iyong sarili. Ano ang pangalan mo? Placido Penitente po. Placido Penitente. Mas mabuti itawag sa'yo Placido Bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong araw ng bumulong. May mga araw ang iban mo, Placido. Hindi po, Padre. 4 lang. Ngayon pa lang ang ikalma. Tuwing nahuhuli ako, 5 agad ang buhit. Kung 5 ang iban mo, ilan ang 5? 25. Ayan, naalala mo ako pa ng 10. 3 lang kita nahuli. Padre, kung may guhit na ako sa bawat lechon, tanggalin ko sana ang guhit na sa hindi ko pagpasok. Paano ko makapag-report ang wala sa klase? Hindi mo maunawaan? Estudyante ng lumiliban. Hindi marunong na leksyon. Tama na, Padre. Ilagay niyo lahat ng guhit na gusto ninyo. Ngunit wala kayong karapatan na naiitin ako. Hindi ko na kaya sa klase ninyo. Sa dahil lang ang pagtuturo gagawin sa gabi, ay maaaring sabing daan ng di mabuting asal at ugali, nakasira ng karangalan ng universidad. Makasira akong makasira. Ang universidad ay mapipitas sumang-ayon sa mga kailangan ng mga estudyante. Ano ba ang universidad? Isa ba ito ang laban sa kapisanan ng mga pagkatuto? Dahan-dahan mga ginoo. Ako'y hindi makaprayle. At alam ninyo, ang aking simula ay makabago. Ang parawang iyan ng artes y opisyos ng mga prayle ang siyang nagsumikap. Oh, ang asong manggugulay. Bagaman wala tayong nalalaman na masama, huwag tayong mabilisan sa paghinala sa kalayaan. Ang pagsasarili ng pamahalaan at ang pag-uusig ng tagumpay at ang pulong na tinawag ng makaraig ay upang ipahayag at tagumpay na magdadala ng papuri at pagkilala sa bayan sa ating mga pagsusumikap. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay! Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay. Nakipagkita ako kay Padre Rene kaninang umaga. Tila 1,000 sila nakipagtalo, nakipaglaban sa usapin. Tago na sana ang kahilingan ng ilang buwan. Nang maalala ni Padre Rene at binungkahin niya ang kasulatan, ay pinaubaya sa lupong iyon upang magdesisyon yamang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila ng pinag-uusapan. Ngunit ang mga lupong iyon ay matagal nang hindi kumikilos. Ako po muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Tama! Masama ang inyong simula at palagay. Dahil bilang mga bata ay kulang pa kayo sa kaalaman sa mga pagbabago. Gaya ng mga kabataan sa Madrid na tinawag na filibustero at hindi nakauwi. May mga maselang bagay na hindi mapailawanan kaya't may dahilan ng mga pamahalaan sa hindi pakikinig sa kahilingan ng bayan. Nahulaan ko ang inyong ibig sabihin. Ang pamahalaan kolonyal ay hindi wasto at lubos ang pagkakatatak at nananalig lamang sa palagay. Mas mabuting ibabaya sa pamahalaan ng bagay na iyon at maghintay habang nag-aaral kayo. Dahil marunong na kayo magsalita at magpahayag sa Kastila, kaya bakit pa ito kailangang ituro ng hiwalay? Laging inihabilin sa akin ng aking amahin ay alalahanin ko ang iba tulad ng pag-aalala ko sa aking sarili. Hindi ako naparito lang dahil sa akin, kundi sa ngalan na nasa ibaba. Putris, pag-aralan nila ang mga pinag-aralan ninyo at gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng mga lahat ng praile, samantalang hawak ko ang gramatika. Nag-aaral ako. Ngunit ilan sa nais matuto ang makakaabot na nabot ninyo? Isa? Sa 10,000? Bilang pahalang estudyante ng medisina, mas mainam na mag-asawa ka ng matandang dalaga, magpokus sa panggamot at iwasan ng politika. At mas maaalala rin nila ang mayakda kapag ito ay nagtagumpay. Magkakaroon ako ng uban tulad nito at titingnan ko ang aking nakaraan at wala akong nagawa kundi para sa sarili lamang at hindi sa bayan nagkait sa akin na lahat ng bagay. Ang aking uban ay magtatanda ng kahihiyan at ng hindi ng karangalan.
Quiroga, kumusta na ang mga utang ninyo sa mga pulseras? Senior Simon, akin lugi, akin bagsak negosyo. Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Ganun pala at marami kayong bote ng tsampan at mga panauhin. Putris, nangangailangan pa naman ako ng salapi at inakala ko mababayaran ninyo ako. Ngunit, ayos lang. Sige. Gagawin kong 7 ang utang ninyong 9,000 piso. Kailangan ko lamang na ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Itatago ko ito sa inyong tindahan. Hindi magkakasya lahat sa aking bahay. Kung hindi nyo kaya, ay sa iba ko ilalapit. Ngunit, kinakailangan ko ang 9,000 piso upang ipandulas ng kamay at ipangpikit ng mata. Ang ganda! Anong ganda? Ang kasintahan pala nito ay kagalit kong estudyante. Pasalamat siya at hindi naging kagabawat sa bayan namin. Nakarating ang magkakasama sa tindahan ng mga ninilok ng tau-tauhang kahoy na yari sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay kahawig ng mga prime. Napansin din nila ang isa pang kahawig naman ni Simon. Tuloy naging paksa ng kanilang usapan ang mag-aalahas. Ikilala ninyo at pawang katayaan lamang na salamin sa ulong yan ang pinagmamayabang ni Mr. Leeds. Kayo ba ay nasisiyahan? Maaari na tayo magsimula. Dali na! Napakabaga naman! Mga kalinoan, minsan dumalaw ako sa piramide ni Buku. Ika-4,000 ang mga paraon. Sa isang libing ang gawa sa butong buhay na pula, ay nakita ko ang kahang ito. Ang baho! Ang bangkal! Sa kahong ito ay naroon isang dakot na abo at kaputol na papero na may 2 salitang nakasulat. Nambigkasin ko ang mga salitang panglikha at panggunaw na siyang pangkamatay at pangbuhay. Naglahaw ang ulo at sa halip ay ito nga ang abong nakikita rin ninyo upang makausap niyo ang tanging likhang nakababoy sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Dewa of the Swinghead, nakilala mo sa mga narito kung sino ka. Nangako ako sa inyong ama na aarugain kita. Pag-aaralin na maging ganap na abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Anong sasabihin ng ama mo kung ako'y mamamatay at magkita kami sa kabilang buhay? Ano ang mapapala ko sa pagiging abogado? Ano ang nasapit mo? Tawaging filibustero at ipabitay. Magtiis at magpakumbaba ka. Marami ng buwan ang tiniis ko, ina. Magpapatulong ako sa prokurador ng mga Agustino upang lakarin na mapawi ang pagkagalit ng mga Dominikano sa iyo. Tatalon muna ako sa dagat bago bumalik sa universidad. Ibig kong maging malaya, mabuhay ng malaya. Umalis si Placido nang hindi kumakain. Pumunta siya sa daungan ng vapor. Naisip niya tumakas patungo ng vapor. Naglakad sina Simon at Placido sa daan. Oh, Bruno. Nariyan na ba ang mga pulbura? Kasama kasi ako. Inaantay ko na lang yung mga pundong. Ha? Hindi na kailangan ng mga revolver. Ang mga tauhan ni Kapes ang Tales ay sukat na. Kung ipagliban pa, ay baka mapatay na si Maria Clara.
Hindi ako maaaring umurong. Ang kalangitan ay matatapos na at ang tagumpay ko ang siyang magbibigay ng katuparan sa akin. Kung sumulat ako sa inyo, marahil ay wala na ako ngayon. Sukat na ang mga panaginip at ang mga maling akala at bulaklak ng kaparusahan sa masasamang hilig. Si Don Custodio de Salazar E. Sanchez de Monterredondo ay kabilang sa mataas na lipunan sa Maynila. Sa murang edad, nagsikap siyang umasenso gamit ang kayamanan ng kanyang asawa at pagtanggap sa iba't ibang gawaing pamahalaan. Ngunit nang mapunta sa Madrid upang ipagamot ang sakit sa atay, naranasan niyang wala siyang halaga sa mata ng ibang mayayaman dahil sa kakulangan sa edukasyon. Dapat mo malaman na ang dagsa ng tao ay gagawa ng mga praile. Pinariringgan ni Don Custodio ang si Benson tungkol sa kalinisan ng bukti, pananampalataya, mabuting asal at Ang ng mga sainete ay mga salita pangungusap mo may dalawang kahulugan. Sa wikang Kastila naman, sa mga kahalayaan ng Pranses, tao kayo, Bensay, alang-alang sa Diyos. Sa wikang Pranses, hindi dapat yan. Huwag sino yun, hindi sila pumipila. Hindi mo kilala, bago ang mukha. Mga investigador kaya o magnanakaw. Alam mo ba ang Tagalog ng servant ay katulong at ang domestic na lubid? Paano ito? Iyan ba ang sinasabi mong mga taong mundo? Hindi, nagkamali. Nagkabaliktad. Ay naku, Iho, ang talino mo. Ang galing mo sa mga ganito. Aking kalapati, ang sulat mo ay dumating ng huli sa panahon. Iharap ko na ang aking pasya at sinangayunan. Gayunman, para ko rin nakulaan ang iyong iniisip, sapagkat binilatas ko ang asunto ng sunod sa ibig nangyari ng iyong mga pinagtatanggol. Paparoon ako sa teatro at hihintayin kita sa paglabas. Ang maamo mong munting kalapati, gusto din. Sibuti ng taong yan. At upang makita tayong kasali sa pamahalaan sa akademya, hinihiling sa atin ang kaingin ng abuloy at ng kulog. Tungkulin natin ibigay sa ingat yaman ay nilalang ng samahan. Ang ingat yaman na siya magkakaloob sa atin ng timbayan ng resita. Makakabesa di barangay tayo kung ganun. At ang nakakatawa pa, pagdiwang paraw sa pamamagitan ng salo-salo. Isang pagsasabi ng mga estudyante, ng mga tao na kinahog sa suliranin. Kumusta ang may sakit? Buong katawan niya ay nakalata sa lasong piyala. Bukas o ikalawa ay maaari siyang mamatay. Isang sulak ng kalooban ay maaaring makamatay sa kanya. Katulad lamang ng Pilipinas. Sa loob ng isang oras ay magsisimula na ang himagsikan sa pamamagitan ng utos ko. Bukas ay wala ng aral-aral, wala ng universidad, at wala nang makikita kundi puro patayan. Ako'y nakaanda at naghihintay lamang sa aking tagumpay. Kapag kami nagtagumpay at ang mga taong hindi nakiugnay, bagaman may kakayahang dumamay, ay amin itong tuturing na kaaway. Basilio, naparito ako upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Aking kamatayan o kinabukasan? Sa pamahalaan ka ba? O sa amin? Sa mga sumisiil sa iyo
o sa iyong bayan, magpasya ka sapagkat hinihingi na ito ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka. Alang-alang sa mga ala-ala na nag-uugnay sa ating dalawa. Ano dapat kong gawin? Isang bagay na napakadali. Dahil pinamamahalaan ko ang kilusan, hindi ko maiiwan ang alinman laban. Samantala, kung may kaguluhan sa iba't ibang lugar o syudad, pamumunuan mo ang isang pangkat. Buksan ninyo ang pintuan ng Santa Clara at hanapin mo roon ang isang tao. Maliban sa akin at kay Kapitan Tiago, ikaw lamang ang nakakakilala sa kanya. At doon, hindi ka mailalagay sa panganib. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ibig kong iligtas siya, kaya ako'y bumalik at nangangakong mabubuhay. Hinangad ko ang himagsikan sapagkat ang himagsikan lamang ang makapagbubukas sa akin ng mga pinto sa kumbento. Nahuli na! Huling-huli na! At bakit? Patay na si Maria Clara. Hindi pa maaari. Buhay si Maria Clara. Nararapat na mabuhay si Maria Clara. Siya ay tunay na pag-asa. Hindi siya mamamatay at ngayong gabi bubuhayin ko siya. O bukas ay patay ka. May ilang araw na tinatamaan siya ng sakit at lagi ang dumadal sa kumbento upang magbalita. Tignan niyo to. Narito ang liyam ni Padre Salvi kay Padre Irene. Si Kapitan Tiago ay magdamag na umiyak hanggang sa siya ay humantong sa labis na paghihirap ng katawan. Pagkawika nito, nanaong si Simon sa hagdan. Patay na hindi ko man lang nakita. Namatay na hindi ko man lang nayakap. Ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Namatay siyang nagtitiis. Kinabukasan, araw ng Huwebes, bago lumubog ang araw, naglalakad si Isagani sa paseo ni Maria Cristina upang tuparin ang tipan nila ng Paulita. Ano ang tingin mo kay Juanito Palaez? Si Juanito? Hindi alam ni Isagani ang isasagot na nais ng pagiging maginoo sa kanya. Kaya pawang papuri na lamang ang kanyang sinabi. Lubos na nasiyahan si Doña Victorina. Hindi magtatagal at ang buong kapuluan ay magkakaroon ng mga daang bakal. Kung may kakayahan nga siya, ngunit kailan pa? Kapag matanda na? Aba, hindi mo ba batid ang maaaring mangyari sa loob ng ilang taon? Ang buhay ay sisigla kung magigising ang bayan matapos ang daan-daang taon itong pagkakahimbing. At tulad na lang ng mga kabinataan natin na nasa Madrid, ay gumagawa ng gabit araw at inuukol ang katalinuhan para sa bayan. Ang aming pagkatalong dinanas ay patunay lamang na iyon ay ang mga huling hingalo. Bukas ay magiging mamamayan na tayo ng Pilipinas. Ang kalakalan, industriya, magsasaka, at ang karunungan ay malilinang. Pangarap! At kung wala kayong mapapala? Pakinggan mo ako, Paulita. Kapag kami wala napala, itigan mo ako muli. Maligaya akong mamamatay kung ay pagmamalaki masisilayan sa iyong mga mata. At masasabi mo rin balang araw habang tinuturo mo ang aking bangkay. Ang aking minamahal ay namatay sa pagtatanggol ng karapatan ng kanyang bayan. So, pasay napakasarap. Ano bang tawag dito? Pansit lang lang? Ano pag pansit lang lang? Sino bang nagluto neto? Isang mahirap na pangalan. Tanggalin mo na ang ilong ng padre bago mayari. Oo, kapatid ko. Sa panukalang ayok, bitiwan mo ang sipit na kumakap sa aking buhok. Alang-alang sa inyong adikain, malamnan sana ang kuwang na iniwan sa atin ng mga Manggagaya, ang talong
talumpati niya na yung talumpati ng Pangulo ng ating Senate. Sarap na yan. Kung ang bitukang busok ay nagpupuri sa Diyos, ang bitukang gutom ay nagpupuri sa mga praile. Pahintulot ninyo, mga kapatid, na sa isang sanli ay magulong palakad-lakad ako upang ipagtanggol ang mga nasalanta, mga banal na nagmula sa akin. Makinig tayo mga kapatid, bumalik tayo sa panahon ng ating kamususan. Alamin natin ang kasalukuyan. Ano ang ating nakikita? Praile pa rin. Sila ang mga bago mananakop, mga tunay na kahalili ng ating tagapagligtas. Gumagawa sila ng paraan upang alisin ang ating mga kasalanan. Ngunit isipin ninyo mga kapatid, kung mawawala sila, ano ang makulang mangyayari sa ating mga lipunan? Ang Pilipinas, kung walang praile at walang Indio, ano na lang ang mangyayari sa pamahalaan, sa kamay ng mga Chino? Hindi naman tayo manonood lang. Pa, ang alipin ng vice rector sa amo ng general. Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na iyon. Dadalaw siya sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang leksyon de licenciatura. Basilio, nabalitaan mo na ba? Hindi naman yung pagiging maksik, natuklasan? Meron bang nasangkot? Oo, marami daw sa siyang nadamay. Basilio, saga po ba ang balita kagabi? Masama raw ang lagay ni Kapitan Tiago. At ngunit sandali, kasali ka ba sa kapisanan ng estudyante? Nagbigay lamang po ako ng apodo. Kung gayon, payo ko sa'yo, umuwi ka ng hindi at punitin mo ang lahat ng papel. Bangkit mo ang pangalan siya. Walang pakialam ang taong yun sa mga estudyante. May mga tulisan ba? Wala. Kundi estudyante lamang. Yung mga paski na isasabi na isasamang bagay sa pamahalan. Isagani, ano ang ibig sabihin ng mga kabataan Pilipino sa ganitong kaguluhan? Ipinapatawag kita Isagani, ano ang ibig sabihin sa atin ng mga estudyante Pilipino? Ayaw magsipagtupad sa inyong tungkulin. Tinutupad sa akin tungkulin, ano yan? Mga tungkulin na inatang ninyo sa inyong mga sarili nung kayo pumasok sa kanlipunan. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino, hindi ko inaakalang ako'y may karapatang sumuri. Mga bagay na dapat ninyong liwanagin sa tagapagtatag nito. Bilang isang estudyanteng Pilipino, tungkulin kong maging kritiko at tagamasid sa pagtuturo ng mga praile at Dominikano upang hubugin ang kabataan. Tatanong ko po ngayon, tumutupad kaya ang mga praile sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. Padre Fernandez, kayo makapagsabing tumutupad na nakatutok ang kamay sa inyong puso. Ngunit kung tutupad kayo sa tapat ng puso ng inyong samahan, ay hindi kayo makapagsabi ng hindi nagsisinungaling. Paano ginagawa mong pagtutol at tungkulin ng tagamasid ng pagtuturo? Hindi po ako tumututol, Padre, at hindi ko kayo sinasama sa mga praile na ayaw magturo. Darating ang araw na kami magiging malaya dahil sa kalayaan nagmumula ang kabutihan. Ang pagtanggi ng mga praile sa karunungan ang sumira sa lipunan. Ang karunungan ay lamang sa karapat-dapat, hindi sa maduduming kalooban at walang asal. Kung ganoon, bakit may mga taong marumi ang kalooban at walang asal? Hindi ba't mula pa sa simula, tinuturuan sila magkunwari at magsinungaling? Kung gayon, sino ang may sala? Kayo bang may hawak ng katotohanan o kaming tagasunod lamang? Galang po ang nagpapahalan, Padre. Saan ka pupunta? Pamahalaan, tingnan ko magsinungalingan. Tama ako sa iba. Kapitan Tiago, may masamang balita. Nahuli na si Basilio at nakahanap na rin sila ng aklat at papel na kainahinala. Kapitan Tiago, Nahuli na ba si Tadeo?
ba nabaril na raw siya? Naku, hindi ba nakakabayad ng utang sa atin? Huwag mong lakasan, Dina. Baka pag hinalaan tayo kasabwat. Sinunod ko na ang lahat ng librong pinahiram niya sa akin. Baka matagpuan kapag nagsiyasat sila. Dapat naging handa ang Ninang. Abitahan ko na kulong si Isagani. Walang isip yung isigan. Di naman siya dinaraki, pero nagpusita ka. Tiyak mapaparusahan din siya. Wala naman siyang utang sa akin, kaya bahala siya. Ba't si Paulita kaya? Marami siyang tagahanga, maaaring masaktan ng bahagya. Ngunit siya, hindi magtatagal at ikakasal siya sa isang Kastila. Tinili ni Kapitan Tiago si Padre Irene na maging albakeya. Iniwan niya ang bahagi ng kanyang ari-arian sa Santa Clara sa Arsobispo at sa mga korporasyon ng mga praile. Naglaan din siya ng 20 piso para sa matrikula ng mga mahihirap na nag-aaral. Ay nako, sumakat na ulo ko sa kakalimbang ng kampanya. Tagal ng misa. Aba, mayaman kasi si Kapitan Tiago. Tiga mo, 3 pari pa ang namahala. Maraming awit, maraming kamanyang. Parang dilipin, parang kasal. Narinig niyo ba ang balita? Nakakulong daw si Basilio? Oo nga, pinag-uusapan sa bayan. Ang sabi, tinatapon daw. Yung iba naman, pinapatay habang nasa daan. Kawawa naman. Magaling pa naman siya mag-aral. Hindi ba siya yung nanggaling sa San Juan de Dios? Totoo? Kung ganun na ang mga nangyayari, sino pa kaya ang ligtas? Lumaganap sa lalawigan ang balita sa pagkakabilanggo ni Basilio. Dinamdam ito ng mga taga San Diego. May mga nagsabing siya raw ay pinatapon. Nang marinig ni Huli ang balita, halos hindi siya makapaniwala. Inulit pa ito ni Hermana Bali sapagkat tila hindi marinig ang dalaga. Namutla si Huli. Nawalan ng malay. Huli, kung hindi ka papasok, paano si Basilio? Mamamatay siyang walang kasalanan. Pero Hermana, natatakot ako. Anak, minsan, kailangan mo gawin ang hindi mo kaya para sa taong mahal mo. Huli! Kinabukasan, iniwan ni Tandang Selo ang kanyang tahanan. Bitbitang si Bat, siya'y tumungo sa kabundukan, dala ang puot at dalamhati. Kailangan may maiwang isa. Si Basilio lang ang naiwan sa pihitan at wala nag-aalala sa kanya. Siya ay isang bihag lamang ni Kapitan Tiago. Alila at nag-aaral, kung gayon, iyan ang matira. Palagi ko po yung binatang siyang lalong walang kasalanan. Lalong mabuti. Sa ganyan lalong maging mainam na halimbawa. Madalas na kailangan pasakitan ng isa para sa kagalingan ng marami. Hindi ka ba natakot ang inyong kamahalan sa pananagutan? Ang inyong kamahalan ay hindi nga inahalal ng bayang Pilipino, kundi ng Espanya. Nang pumarito, kayo ay nangako, kayo ay namamahala alinsunod sa katarungan. Pinangakuha nila ng liwanag, ngunit binubulag natin, sapagkat natatakot tayo, makita nila ang ating kalsuan. Kung ang mga bagay-bagay ay di mabuti, mag-iimaksik sila balang araw. Ang katwiran ay pananalig sa kanila, ay sa magtugumpay sa piling ng mga hangaring, ikagagaling lamang ng isang bansa gaya ng Espanya. Alam ba ninyo kung kailan naalis ang Koreo? Kapag balang araw ay nakapagsarili na kayo, aalalahanin ninyo sa Espanya ay may mga pusong tumitibok ng dahil sa iyo at nakipaglaban para sa iyong mga karapatan. Makaraan ng 2 oras, iniharap ng mataas na kawani ang pagbibitiw niya sa tungkulin at ipinagtapat ang pagbabalik sa Espanya sa unang Koreyong aalis. Hindi rin bumagsak o tumakas. Naiwan siya sa pagkakabilanggo at sumasailalim sa pagsisiyasat.
Siya nga ba, Senyor Simeon? At silawin niyo kami minsan sa isang bagay na aming nakit. May utang kayong malaki sa bayan ito. Nangyari ba? Ihahandog niyong marahil ang buong bahay. Marahil. Ngunit, wala akong bahay. Binilisanan ninyo ang bahay ni Kapitan Tiago. Nauwi lamang kay Senyor Palais, nagbayad ng napakaliit halaga. Totoo ngang si Paulita ay ikakasal na kay Juanito Pelaez. Pag-ibig ng dalaga kay Isagani ay napawi na, tulad din ng alinmang unang pag-ibig na nabubuo sa magagandang pangarap. Samantalang kumaling na si Simon, napabalita siyang nagdaraos ng isang malaking pista bilang pasasalamat. Nabalita rin na si Simon ay nagsisikap na maihingi ng palugit sa Madrid ang panunungkulan ng general na nooy magtatapos na. Dumating ang araw na pinaninibikan ng lahat. Ipinagbili ni Simon na patuloyin agad sa 4 na buwan nang nakalipas mula nang humingay sa akin ng tulong. Tumanggi ako noon, ngunit nakulong. At ngayon nakalaya dahil lamang sa inyo. Kaya ngayon, nandito ako upang humingi ng sandata at gabay para pasiklabin ng magsikan. Nitro, gliserina, dinamita. Tama, ngunit higit pa roon. Dito nakatipon ang kasamaan, kaakihan, luha, at pot. Ito ang uling sandata ng manhihina. Lakas laban sa takas, dahas laban sa dahas. Ngayong gabi, magkakaroon ng malaking pigi. Ang lamparang ito, dito ilalagay mismo sa gitna ng mesa. Pagkalipas ng 20 minuto, lalamlam ang ilaw. At kapag tinaas ang mitsa, puputok ang laman sa loob ng kapsula. Sasabog ang buong silid kainan. Hindi niyo na kailangan tulong ko. Hindi. May gagawin ka ba? Pagkarinig mo sa putok, ang mga mahihirap ay magsasama-sama sa tahanan ng Mesang Talis. Doon, magsisimula ang pag-usap sa puso. Papalabas din ang mga militar na sinabihan ko. Pupunwari silang himagsikan para hindi sila matanggal sa pwesto. At ako? Anong tukulin ko? Pamunaan mo sila sa bodega ni Quiroga. At kung may lalaking tatangging sumama at tumawag ng sandata, papatayin ang lahat ng Indio, Mestizo, Estila, Chino, lahat ng walang tapak. Ang lahing ito, kailangan ng palisin. Hintayin mo ko sa tapat ng simbahan sa San Sebastian. Ganap na ika-10. Lumayo pa sa ika-9 sa malayo sa pangunahing lahat. Di Paulita, kawawang Isagani. Ano kaya ang ginagawa niya? Ano yung kawin na yan? Ba't tila maingat niyang iniingatan ka ngayon? Baka may malalaman na otiano.
Sagani, pakinggan mo ako. Huwag na tayo mag-eksena oras. Yung bahay na yun punong-puno ng pulbura. Pag sumabog yung lahat tayo mamatay. Kita may liwanag na yun, na may puting ilaw sa azotea. Ayun lang parang may dinamita. Kapag sumabog yung lahat tayo mamatay. Kaya tara na. Hindi, mananatili ako rito. Nais ko siya makita hanggang sa uling sandali. Mag-iiba na ang lahat bukas. Kung ganon, matutupad ang tinadhana. Juan Crisostomo Ibarra, sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong matagal nang namatay. Filibusterillo! Isang ngalan na maghuhudyat ng kapahamakan sa kalahatan. Yung mga babae pa naman. Padre Salvi, nakikilala niyo ba ang pirma ng iyong kaibigan? Ano mangyayari sa inyo? Yan ang kanyang pirma. Ayan ang tunay na sulat ni Ibarra. Sa palagay ko, ang Manita Cel Fares na yan ay hindi nangangahulugang mamatay tayo ngayong gabi. Patay na Padre Rene! Paitaas mo kami siya! Mahigit 2,000 piso ang nakuha nila. Sugatan pa ang isang praile at 2 alila. Ang kura ay pagtanggol gamit ang silya. Lalawak ang balita. Babanggitin ko ang pananampalataya, ang pananalig at iyang sasabihin ng mga dalagang nakabasa. Si Bensay ay simpangis ng leon, sinabot ng tupa ang loob. Hindi totoo yan! At bakit hindi? Hindi ako hangal. Isang nakatatakot na balita ang namagitan sa kanilang pagtatalo. May mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga tulisan. Isa sa mga tauhan na matanglangan, o Kabesang Pranes, ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa. At sino ang naglagay ng mga pulpura? Ang mga praile kaya? Ang chinong si Kamaga? Isang estudyante. Si Makarai? Ang nag-aala, si Simon. Si Simon. Nawala si Simon nang hindi nag-iwan ng bakas. Pinagkaroon siya ng mga gwardyang sibil. Oo nga, hanapin ang demonyo. Kaya pala kagabi. Kagabi Nagkagulo kagabi. Alam para sa mesa ng general ay namatay. At may nagsabing hindi kilalang tao ang handog ni Simon. isang magnanakaw? Tauhan kaya ng kamay na itim? Hindi ba nahuli? Tumalon sa ilog at wala nakakilala. May nagbalitang isa raw Kastila at yung iba daw ay Indio. Ang inang bahang iyon magpapasabog ng buong bahay. Sayang! Kundi dahil sa mga magnanakaw na iyon, sana'y namatay na silang lahat. Kailanman ay hindi mabuting gumawa ng hindi sariling ari. Kung nalalaman ko lang kung ano ang layunin at makapag-isip muna. Tiyak na hindi niya gagawin ng gayon. At pantayan o bayaran man ng kahit gaano'y, hindi ako lalagay sa kanyang kalagayan. Sulong! Mga duwag! Lakad! Hoy, mautang! Palakarin mo sila ng mayapa. Ano ba meron sa iyo, Carolino? Katulad din natin na mga tao sila. Bago ka pa nga. Ano bang ginagawa ninyo sa mga bihag ng ligmahan? Kung may magagawa natin, ay ginawa mo. Maaari bang huminto muna tayo at magpahinga sandali? Ang panganib ang lugar na ito. Sulong! Lakad! Sulong! Lakad! Malapit ka pa kaysa sa Kastila! Miguel! Sige Carolino, ipakita mo ngayon kagalingan mo tumudla. Barilin mo! Nasaan ang nabaril?
Minamahal kong kapelyan, katatanggap ko pa lamang ng isang telegramang buhat sa general na nagsasabi, Espanyol Escondido, Casa Padre Florentino, Cojera Renatira, Vivo Muerto. Malinaw ang ibig ipahayag ng telegrama, kaya pagsabihan ninyo ang inyong kaibigan upang huwag ko siyang mahuli pagparian ko mamayang ikawalo ng gabi. Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang Minahal. Dumating ito ng duguan na pasa ng kanyang maleta at batang-bata. Tinanggap ito ng mabait na pari ng walang tanong-tanong. Nagkahinala siya na ang mga sugat na iyon ay sanhi ng pag-iwas sa pag-uusig ng mga may kapangyarihan. Naging suliranin ni Padre Florentino kung ano ang nararapat niyang gawin pagdating ng mga sibil na huhuli. Nang ibalita ng pare kay Simon na siya'y huhulihin sa ikawalo ng gabi, pakuyang ngiti ang isinalubong ni Simon. Bakit kaya ayaw magtago ni Simon? Nahihirapan ka po ba ginoong Simon? Matapos ng pagkita ko, sobrang nakasakay. Ngunit ano ang iyong ginagawa? Diyos ko, ano ang iyong ininom? Sayang lamang, wala na akong oras. Ano ang ibig mong gawin ko bago sumapit ang ikawalo? Patay o buhay? Patay o buhay? Diyos ko, ano ang iyong ginagawa? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa, ang nagawa niya. Hindi ako dapat mahuling binanginan. Maaaring makuha ang aking lihim. Makinig kayo. Kailangan ipagtatak ko sa inyo ang aking lihim. Nais kong paliwanag ninyo sa akin ang isang palahaling lamang. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin niyo sa akin kung may isang Diyos. Sinubukan ni Padre Florentino na umarap ng pangontra sa lason. Ngunit pinigilan siya ni Simon. Ibinulong ni Simon ang tunay niyang pangalan. Napaurong ang pari sa takot, ngunit nakinig. Isinalaysay ni Simon ang pangyayari sa kanyang buhay. 13 taon na ngayon ang nakararaan. Nang siya'y bumalik mula sa Europa upang magpakasal sa isang dalagang iniibig at ilaan ang buhay sa paggawa ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat. Pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan, at kaya lamang naligtas sa tiyak na kamatayan ay dahil sa kagitingan ni Elias. Ang mga tapat ang loob at ang mga karapat-dapat ay kailangang magpili upang ang mga kanyang attitude ay kumalat at lumama. Nanatiling hatol ang pag-uutil nito ng mga maninigil. Tunay na, inobhahan niyo ang kabuluhan. Sa pag-asa ang kabuluhang iyan ang mayroong pagpapatay ng pamahalahan. Ngunit pumatay din naman ang mga mamamayang walang dangal at pag-aalitit sa loob ng bayan. Kung ano ang pamahalaan, ganun din ang bayan. Kung gayon, ano nararapat na gawin? Magtiis at gumawa. Tiis? Gumawa? Magaling sabihin, yan ang pagkatiis. Gumawa ang ginagampalahan. Ang magdusa at mamaway kalooban ng Diyos. Magtiis at gumawa? Anong Diyos dyan? Isang Diyos sa makasaluhan. Ginoong Simon, isang Diyos na nagpaparusya sa atin gawa ng pananasa. Samantalang hindi pa handa ang bayan. Samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas. Mabuti pa ngang siya'y mabigo. Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ni Simon ang kanyang kamay at pinisil.
Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Bumulong si Padre Florentino. Nasaan na ang kabataan maglalaan sa kanyang magandang sandali? Nasaan ang kabataan magbubuwis ng buhay upang husgahan ng gayon? Karamihan kahiyaan. Hihintayin namin kayo, kabataan. Iniwan ni Padre Florentino ang bangkay at tumungo siya sa bangin nakaharap sa dagat Pasipiko. Dala ang kahakbakan na kinalalagyan ng kayang-kaya ng simula. Inihagis niya ang maleta sa dagat. Nakita niya ang alipungkay ng tubig at naghihingi ng tubig matapos tuloy na malaki kayo naman.